Good morning guys! So, andito po ako sa Prince Edward Island. And ngayon po ay fishing season na po ng isla. So, ito po yung bangka ng aking boss. So, yan po yung mga traps niya. So, ipapakita ko ngayon kung paano sila kumuha ng lobster. So, yan po ang mga pain nila. Yan, ang lalaki ng mackerel. Yan din po, isa pong pain. Mga maliliit na isda, pain din po yan. Tsaka yan po, iba't iba po ang pain ng every fisherman dito. So yan, yung mga puti na yan, nilalagay din nila sa trap nila. Ang mga pain nila, ayan, umaakyat siya. So kailangan every trap may pain talaga. So yan, dito naman makikita natin na nag-i-imbak din sila sa mga pan nila ng mga bait or pain nila para din sa kanilang mga traps and boats. So yan po. So dito guys, ipapakita ko kung paano namin nilalagay yung pain sa trap. So binilasan ko lang kasi sobrang haba and mataas na video, pero ayan po. Ganyan kami step by step, nagtutulungan. May isa kumukuha ng trap, yung isa tagalagay ng pain, yung isa naman taga kamada. So kapag natapos yun ng ilagay yung mga pain sa trap, yan po ang kalalabasan. Ayan po siya, may mga tali. So ito na po ang tinatawag nila sa isla na setting day, which is magsisimula na officially ang fishing season. So lahat ng bangka naka-line up yan hanggang dun sa dulo. Ang daming parang nakapila siya na bangka. Hindi pwedeng may isang bangka na mauna. Dapat sabay-sabay silang lahat na lumabas. Ganyan sila kadisiplinado dito. So ayan na guys, nagsisimula na ang fishing season. So yan, ang pinakaunang bangka na lumarga. So yan, kapag may isang lumarga isa-isa, sunod-sunod na yan lahat na bangka. So yan po, every bangka, andyan po makikita nyo ang trap nila, punong-puno. So later ipapakita ko sa inyo kung paano nila ginagawa ang paghulog ng trap sa dagat. And then paano din nila hina-harvest ito. So yan guys, nung sasabi ko sa inyo na nakapila po lahat ng bangka. Hindi pwede na may mauna. Sabay-sabay po sila na pumapalaot sa dagat. So ganyan kadisiplinado ang mga fisherman dito sa Prince Edward Island, Canada, diba? Sana ganito din lahat, lalo na sa Pilipinas. So lahat ng bangka ay nasa dagat na po. So ayan, sobrang liit, hindi makita, pero ituturo ko. Yan ang mga bangka. Yung mga bangka guys ay may sarili-sarili silang area na doon nila pwedeng ihulog yung mga trap nila. Hindi pwede na basta-basta lang na maghulog ka lang. May area po each fisherman dito. So may territory sila. Ganyan sila ka-organize. So as what I have said earlier, ipapakita ko sa inyo kung paano nila hinuhulog yung trap, paano nila ginagawa yon, and paano din nila hina-harvest ang mga lobster. So we Filipinos are so privileged na nakahanap kami ng mabuting boss na sinama kami sa laot. So ayan guys, nagsisimula na sila, nire-ready na nila ang mga trap para ihulog ito sa dagat. So hindi masyado makita, pero yan, open na. Sobrang lakas kasi ng hangin this time, kaya hindi ko masyadong maporma yung camera para makita nyo. Pero later makikita natin ng klarong-klaro kung paano nila hinuhulog yung trap. So ngayon, yan, nire-ready na nila. Makikita nyo, 2 o 3 tao ang nagtutulungan para ihulog yung trap sa dagat. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina na may area lang sila na pwede nilang ihulog ang mga traps. So guys, kung napapansin nyo, may mga buoy or may mga number and mga tali na nakalagay. Each trap, kasi yan yung nagsisilbi nilang palatandaan. May mga code yan. And each trap may numbers yan guys. So may mga code each trap. So hindi talaga pwedeng basta-basta mo lang siya na ihulog lahat-lahat, kasi naka-organize yan. And sunod-sunod ang mga numbers dyan sa mga trap na yan. So ganyan sila ka-organize.
And may mga number talaga yan, may mga tag pa. Like nakikita nyo yung green na tag sa gilid. So yan po, may mga code ang mga trap nila. So yan, nakikita nyo, hinuhulog nila. Kapag hinulog nila ang isang trap, sunod-sunod na po yan na mahuhulog kasi nga nakatali yan lahat. So isang hulog lang ng trap, tapos bibitawan na nila. And then sunod-sunod na mahuhulog yan hanggang sa maubos yung set na yun na trap. Ganyan lang po. So yan guys, makikita nyo clearly, ganyan po nila line up at hinuhulog ang trap. Ayan, ito pa po, naka-line up na yung mga trap. Hinuhulog niya lang, kapag nahulog na yung isa, hihintayin niya lang na maubos yung tali na nakakabit each trap. Kasi nakatali po yan lahat para makonect dun sa buoy, para yung buoy makita nila na yun yung palatandaan na sa kanila yung trap na yun. So ganyan po. And napakadelikado po ng ginagawa nila. Akala nyo lang madali. Kasi pag yung paa nyo na tamaan ng tali, baka pwede kayong mahulog sa dagat. Ito na po yung last na set ng trap nila. So ganyan po, nahulog na yung isa and then sunod-sunod na pong mahuhulog ang trap. Yan yung pong sabi ko sa inyo kanina. Na yan, titingnan lang nila yan and then sunod-sunod na pong mahulog yan kasi po nakatali po yan lahat ng trap sa isa't isa. And then yung last, yun, tinapon na po ang buoy para yun yung palatandaan. So ngayon guys, na nakita nyo na kung paano nila hinuhulog ang kanilang mga trap sa dagat. So ipapakita ko naman ngayon kung paano naman nila hina-harvest ang mga lobster na galing sa kanilang mga trap na hinulog. So yan po, sinusungkit nila yung buoy, which is yun yung palatandaan nga nila, nasa kanila yun. And then hinahatak po ito ng machine na yan po, nung hinawakan ng naka-orange, yan po yung boss ko. So hinihintay nila na mahila ang trap. Kapag nahila na yung buoy, sunod-sunod na po mahihila lahat ng set na trap na hinulog nila kanina. So ayan na guys, kukunin na nila yung isang trap na nakuha nila. Ayan, i-check nila kung may lobster. Kung wala, yun, isda yun. So hindi yun pwede. So ititapon lang yun, ibabalik sa dagat. Yan yung mga sample ng lobster na nakuha. Ayan o, laki. Yan, dalawa. May dalawang lobster na nakuha. Tapos pag empty na yung trap, ibabalik na naman yan sa dagat. Yan. So sunod-sunod na yan guys. Yung mga nakatali kanina na trap, hihilahin na naman yun gamit yung howler. Ayan, may isa na namang nakuha. Titingnan na naman nila kung may laman. Kung walang laman, syempre mabilisang ibabalik yung mga walang laman. Yung lobster lang po, tsaka may proper po na measurement na ginagamit sila na i-measure kung nasa tamang laki na yung lobster. Pag masyado pang maliit, ibabalik nila yan sa dagat. Hindi pwede, bawal po yun na kahit maliit pa ikukunin nila. Bawal po. So ibabalik po yan sa dagat para mas dumami pa yung lobster na makukuha. So ayan guys, tuloy-tuloy yan. Walang pahingahan kapag nakuha na yung isang set ng trap kasi mabilisan. Ayan o, may nakuhang isda. Tinapon ng kasamahan ko. Yan guys, hindi ko alam kung anong klaseng isda yan, pero hindi yan pwede. So it's either kukunin yan ni kuya or lulutuin niya sa bahay or ibabalik namin sa dagat. So yan guys, ito yung set na nakuha. So yan, fresh na fresh po sa dagat. Ayan, tuloy-tuloy yan. May nakuha na naman mga lobster. Kapag maliit pa, itatapon ulit sa dagat. So yan, mabilisan ang kilos dito. So yan, may nakuha na naman, ang dami. Kaya napaka-abundant ng lobster dito kasi disiplinado yung mga fisherman. Kapag maliit pa, ibabalik. Kapag nasa tamang laki na, kukunin nila. Daming nahuli ng boss ko. Yan, sana meron kaming maiuwi na libre. And that's it for this video. See you soon. Bye-bye.